Another day, another J. Fern's wife story. Halos 2 weeks na ngang maulan dahil sa bagyong Christine at ngayon naman ay Leon. At iyan, madami na naman akong walisin ng mga nalaglag na dahon ng mangga. At iyan, mukhang nakisama ang panahon dahil ng oras na ng magpapatuka ng manok ay biglang tumil ang ulan, kaya dali-dali na akong nagpatuka ng mga manok. Ang una ko munang pinapatuka ay yung mga inahin na nakaalpas dahil makukulit. Sumunod yung broodcock na nakatali sa gitna. At pagkatapos naman yung nasa multi-purpose pen na mga broodstag at mga inahin na aming isinasalang ngayon. At pagkatapos naman yung mga cockerels na nasa scratch pen at yung iba naman nasa fly pen. At habang hinihintay kong maubos ng mga manok ang mga patuka nila, nagwalis na muna ako ng mga nalaglag na dahon ng mangga. Palibhasa nagpapalit ng dahon ng mangga kaya ang daming nalalaglag, humangin lang ng konti, ang dami na uling nalalaglag na dahon. Kailangan talaga ay araw-araw magwawalis at nakakarinding tingnan pag ang daming laglag na tuyong dahon. Masakit na ang braso ko sa kakawalis araw-araw, ina-arthritis na yata ako. Pagkatapos ko ngang magwalis ay pinainom ko na ang lahat ng mga manok. At dahil tapos na ako ng mga gagawin dito sa likod ng bahay namin, ay balak kong magamas ng mga damo sa harap naman. Dahil magmula nung dumating kami dito, hindi pa rin ako nakakapagamas. Kaya lang biglang kumulimlim na naman ang panahon. Mukhang uulan na naman dahil sobrang itim ng ulap. Samantala kanina habang nagwawalis ako ay sumisikat ang haring araw. At yan na nga, biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Hindi pa ako nakakapag-umpisa magamas, bumuhos na ulit ang malakas na ulan. Ang kapal na ng Bermuda grass. Magmula nung dumating kami dito, hindi pa rin ako nakakapagamas sa mga gulayan ko. Kaya ayan, puro na sila damo. Bala kong tanggalin ang makapal na Bermuda grass dahil masukal tingnan. Pinamamahayan din ng mga kuhol. At ito namang mga damit namin hindi na matuyo-tuyo dahil laging naulan. Buti na lang yung mga stag na nakatali sa tabing bahay ay hindi na uulanan. Sa gilid nakapwesto lahat para hindi sila mabasa. At nung tumila na nga ang ulan, nagumpisa na akong maggamas. Tinanggal ko yung makakapal na Bermuda grass para hindi masukal tingnan ang aking gulayan. Inaagawan din nila ng sustansya ang aking mga tanim na gulay. Kaya kailangan ko na talaga silang alisin. Yung makakapal na Bermuda lang ang aalisin ko. Yung maninipis sa dinadaanan namin ay hindi ko natatanggalin. Maya-maya nga, biglang humangin na naman ng malakas. Kakaunti pa lang ang nagagamas ko. Mukhang nagbabadya na naman ang ulan. At yan, sumilong na nga muna ako at mukhang malakas na naman ang ulan. Kaya ang ginawa ko na lang kapag tumitila ang ulan, naggagamas ako. Pag umulan, sumisilong muna ako. 2:00 na, ganyan pa lang ang nagagamas ko. Umulan na nga ng tigatik hanggang hapon kaya hindi na ulit ako nakapaggamas. Magpapatuka na nga ulit ng manok, hindi pa rin natila ang ulan kaya kinabukasan ko na ipagpapatuloy ang aking ginagamas. Kinabukasan nga ganun pa rin ang panahon, aaraw tapos biglang uulan. Pero hindi na ganun kalakas ang ulan ngayon kaya inilabas ko na ang broodcock na nakatali sa gitna. Pag umuulan, sumisilong naman siya sa tipi kaya hindi siya nababasa. At nung tanghali na, kahit medyo naambon ay itinuloy ko na ang paggagamas. Nagsuot lang ako ng sombrero at salamin dahil pag binubunot ko minsan ang damo ay tumatalsik ang buhangin sa mata ko. Tuloy-tuloy lang ako sa paggagamas kahit umuulan para lang matapos ang aking gamasin dahil nakakatamad na kung araw-araw akong magagamas. Inabot yata ng 4 na oras bago natapos ang lahat ng aking gamasin. Ang hirap tanggalin ng ugat ng Bermuda kaya ayan, madaming ugat-ugat pa rin, hindi ko natanggal. Naggamas din ako sa labas ng bakod namin dahil makapal na ang damo, nakakarindi ng tingnan. At yan, isang timbo ng Bermuda grass ang natanggal ko. Ilalagay ko lahat yan sa sako para pick upin ng truck ng basura. Hindi kasi kinukuha ng truck ang mga basura na hindi nakalagay sa sako. Ang bigat din ng mga damong nilalagay ko sa sako dahil dinukal ko ang ugat, sumama ang lupa at mga bato kaya mabigat. Ang dami ko rin palang nagamas pero hindi ko nararamdaman ang pagod dahil hindi mainit. Masarap talaga magamas kapag kulimlim ang panahon.
Hindi ko namamalayan, madami na rin pala akong nagagamas na damo. Mahigit 4 na sako ang napuno ko ng mga damong ginamas ko. Punong-puno yung 4 na sako ng damo. Yung iba nilagay ko sa plastic na halos kasing laki din ng sako. Ayan, maaliwalas ng tingnan ang aking taniman ng gulay. Yung bermudang nasa gilid lang ang tinanggal ko, pero yung nasa gitna ay itinira ko dahil maganda naman yung bermuda, manipis lang. Yung mga nasa gilid lang ang tinanggal ko dahil inaagawan nila ng sustansya ang aking mga gulay. May natira pa namang ilang pirasong ornamental plant sa harap ng bahay namin. Kukunti na lang sila, mas madami na ang gulay. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye.